dapat maging katapusan sa pagpapasalamat sa iyo. Dahil hindi po simple ang biyaya mo ng pagliligtas sa amin. Dakila ang gawa mo ng pagliligtas dahil dakila ka at dakila din ang aming pagkamakasalanan. Kaya ganun na lamang po kami palaging naaantig sa magandang balita na nagligtas sa amin. Ang magandang balita na iyong pinakakapangyarihan para sa ikaliligtas pa ng mas marami. At sa pag-aaral po namin sa umagang ito, patuloy po maging sariwa sa amin ang mabuting balita na ito. Patuloy po itong maging makapangyarihan sa aming puso. Hindi lamang upang palalimin ang aming pagmamahal sa iyo, kundi lalo na palalimin din ang aming pagmamahal para sa mga hindi pa naaabot nito, para sa mga hindi pa naliligtas sa pamamagitan ng pagkarinig ng mabuting balita. Tulungan po ninyo kami na akuin ang mensahe sa umagang ito, na amin pong yakapin ito. Makita namin ito'y mula sa iyo. Ito ay kalooban mo sa amin. At patuloy ko pong dalangin din ang iyong pagliligtas sa sino man na wala pa po karanasan ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Panginoon, ganapin po ninyo ito sa umagang ito. At tagpuin mo po sila sa pinaka-personal na paraan upang sila ay maligtas, upang sila ay makatagpo ng buhay na walang hanggan. At sila rin ay maging bahagi ng mga instrumento mo upang ipangalat pa ang mabuting balitang ito. Sa pangalan ni Jesus, na buong aming panalangin. Amen. Sa pag-aaral po natin, dito po sa Alaminos, sa mga first time, go through kami, we are going through, nag-aaral sa aklat ng Kolosas at malapit na pong matapos sa chapter 4 na yung ating series dito sa Colossians. At dito sa bahagi ng pag-aaralan natin, bahagi ng sulat ni Apostol Pablo na ito, makikita natin dito somehow, o hindi man siya obvious, pero pag tinignan natin mabuti, para siyang continuation pa rin mula doon sa kanyang unang paghahabilin or pag-uutos tungkol sa mga iba't ibang relasyon ng mga mananampalataya ni Kristo. Sa atin, I think lahat kayo makaka-relate doon sa sinasabing family group chat. Sino sa inyo may family group chat? Lahat, halos, di ba? Ano yung family group chat, Pastor? Messenger, merong group chat. Kahit mga kabataan, alam na nila ito. Group chat. So, nandun yung mga pamilya nyo. At siguro sa mga chat groups ninyo, hindi pa nyo kilala lahat ng nandun. O kung pwedeng kilala nyo na lahat ng nandun. Okay? So, hindi nyo alam kung sino doon yung mga Kristiyano na. Pero, anong karaniwang nakikita sa mga chat group? Anong karaniwan? Yung sa inyo lang, anong nakikita nyo karaniwan? Pictures. Ng mga okasyon. Pictures ng mga iba't ibang okasyon ng pamilya. Outing, birthdays, at marami pang okasyon, di ba? Makikita mo doon, Roy, matagal ko na hindi nakita to Tapos makikita mo din yung mga familiar kang mga mukha at hindi ka familiar kang mga mukha. Ano? Alam nating lahat na sa isang banda, sa mga chat groups na yon, merong hindi pa kumikilala kay Kristo. Hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pero, sa tuwing nakikita mo ba yung mga ganoong pictures o ganoong mga pagkakataon na nagbubukas ka ng mga chat group ninyo, naiisip mo ba sila patungkol sa kanilang kaligtasan? Sumasagi ba sa isip natin? Kausap ko po ang mga mananampalataya dito. Sumasagi ba sa isip mo na sana pakilala din nila si Kristo? Sana sila din matagpuan nila kung ano ang tunay na buhay. Hindi lang itong mga pansamantalang mga kasiyahan na ito.
Or po pwedeng iniisip niya rin, gusto ko sanang sabihin sa kanila, pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. Paano ko ba sasabihin sa kanya yung tungkol kay Jesus? O pwedeng mga katrabaho mo din, pero gusto ko lang unahin yung mga mahal sa buhay. Kasi sila naman yung pinakauna-una na ibinigay sa atin ng Panginoon na abutin natin ng mensahe ng kaligtasan. Di ba? Huwag muna tayo maghanap sa mas malayo. Yung pinakamalapit na ang isipin natin. Tungkol dito yung sulat ni Apostol Pablo doon sa chapter 4, verses 2 hanggang verse 6. At yun yung pupuntahan natin ngayon. At mula dito, makikita natin yung pwedeng maging tulong sa atin. Actually, ito ay naglalaman ng mga utos na magbibigay sa atin ng malaking tulong para magkaroon tayo ng kabigatan sa puso natin patungkol sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ng mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho. Pero higit sa lahat, pinapakita nito yung ating responsibilidad. Responsibilidad sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. Inaalis nito yung kaisipan na yung pagiging sa English indifference. Yung masyado kang malamig sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Hindi ko naman sila kapatid. Di ba? Hindi ganoon ang sinasabi dito ng Apostol Pablo. So, dito sa sulat na ito, again, ano ang tema niya dito? Ang tema niya dito sa buong sulat niya, ang pagiging sapat at makapangyarihan ni Jesucristo, lalong-lalo na pagdating sa kaligtasan. Wala kang kailangang idagdag kay Kristo. Kumpleto ang ginawa niya, ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay ay sapat. Dahil higit siya sa mga anghel, higit siya sa kahit na anong bagay. Wala kang kailangang idagdag na tradisyon, wala kang kailangang idagdag na espesyal na karunungan, wala kang kailangang idagdag na kahit na ano pa. Mabuting gawa mo, hindi din. Sapat ang ginawa ni Kristo para maligtas ka. Para dalhin ka niya sa Diyos Ama. Kahit hindi niya personal na nabisita itong church na to, imagine hindi niya ito nabisita. Hindi siya ang pastor dito. Hindi siya ang nagtanim ng church na to. Ibang pastor ang nagtanim nito. At nalaman niya lang ang tungkol sa kanila nung pumunta yung pastor na yon, si Epapras. Nabasa natin dito, ng mga nakaraan. Nung pumunta siya kay Pablo at humingi ng tulong para ipaalam sa kanya at makita niya, Pablo, ano bang kailangan gawin dito? Ganito yung nangyayari sa Colosas. Magaganda, may mga indikasyon ng paglago, paglalim sa pagkilala sa Panginoon. Pero may mga false teachers. May mga nagtuturo ng hindi tama. Ano yung mga tinuturo nila? Hindi sapat si Kristo. Kailangan mo pa raw dagdagan to. Kailangan pa daw ng espesyal na karunungan. At marami pang iba ng mga huwad na pagtuturo. So, kahit na hindi niya personal na pinapastoran nitong church na to, ganun na lang yung kanyang pagmamahal. Kaya, binigyan niya ng pansin yung mga problema na yun. Inisa-isa niya. Mula chapter 3, nakita natin nung mga nakaraan yung papaano niya ipinakita yung dapat mong maging buhay. Dahil na kay Kristo ka na, ano ang dapat mong maging pamumuhay sa loob ng iba't ibang klase ng relasyon. Okay? Relasyon sa mag-asawa, relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa anak, relasyon ng anak sa magulang, relasyon mo din sa trabaho, sa mga empleyado, at sa pagpapatuloy niya, ngayon naman sinasabi niya, anong klaseng relasyon ganun ka dapat sa mga hindi mananampalataya? Ano dapat yung kanilang nakikita sa iyo, sa atin? Ano dapat yung kanilang masasabi patungkol sa buhay natin? At hindi lang ito yung parang mapupuri ka nila. Mapupuri nila yung pamumuhay mo. Ang sinasabi niya rito, yung pamumuhay sa paraan na
makikilala nila si Kristo sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya dito sa chapter 4, verses 2 to 6, makikita natin yung may tatlong utos siya dito. Tatlong utos na dapat nating sundin, kasi utos eh. Okay? Dapat nating sundin tungkol sa ating responsibilidad sa kaligtasan ng mga hindi pa mananampalataya. Ibig sabihin nito, kung ikaw, Kristiyano ka na, meron kang responsibilidad. Sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto natin, ito yung binigay ng Panginoon sa atin para tuparin. Hindi para pag-isipan, gagawin ko ba yan o hindi? Kasama ba ako dyan o hindi? Kasama ka dito. Responsibilidad natin ito sa Diyos, sa buhay ng mga hindi pa sumasampalataya. Imagine, bakit pagkatapos mong maligtas, hindi ka pa kinuha ng Panginoon? Buhay ka pa rin. Kasi gagamitin ka niya. Gagamitin ka niya yung buhay mo bilang patunay. Kahit yung mga hindi pa naniniwala sa Biblia, yung buhay natin ang babasahin nila bilang Biblia. Bago nila paniwalaan at makita yung totoo nga yung sinasabi ng Biblia mo. Doon pa sila una eh. So ano yung tatlong mga utos na to? Una, maging masipag sa pananalangin. Verses 2 to 4. Maging masipag sa pananalangin. Pangalawa, maging matalino sa pamumuhay. Verse 5. Maging matalino sa pamumuhay. Pangatlo, maging maingat sa pananalita. Maging maingat sa pananalita. Verse 6. So tignan po natin itong isa-isa. Una, maging masipag sa pananalangin. So basahin po natin yung chapter 4 verses 2 to 4 lang muna. Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilangguho ngayon. Ipanalangin din ninyo na maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. So yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yung salita dito na maging matyaga, kapag inisip mo na maging matyaga, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Maging masipag ka. Maging masipag. Yung isang aspeto na kung pwede mong maidikit dito, yung palaging abala. Pag masipag ka, may aspect na palagi kang abala. Tama? Palagi kang abala. Ito yung sinasabi niya rito. Maging abala ka sa pananalangin. Kabaliktaran yon ng maraming buhay, bahagi ng buhay natin. Marami tayong pinagkakaabalaan sa buhay, pero hindi ang pananalangin. Tama po ba? That's true to me. Inaamin ko po yan. At kinatagpo din ako ng Panginoon dito sa mga pag-aaral na ito. Pero ang sinasabi niya dito, palaging maging abala sa pananalangin. At hindi ito, again, option. Utos ito. Talagang utos ito. Tiniyak ni Pablo na isulat ito bilang utos. So, hindi ito mungkahi. Hindi ito pwede mong piliin, susundin ko ba o hindi. Dapat itong gawin natin. Dapat itong sundin. So, saan tayo dapat maging abala sa pananalangin? Saan tayo dapat palaging maging masipag? Anong klaseng panalangin? Ang pananalangin na una, para sa hindi mananampalataya. Para sa hindi mananampalataya. Tingnan niyo yung verse 2. Maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Pag tinignan mo yung verse 2, paano mo nasabi yan, Pastor, na manalangin para sa mga hindi mananampalataya? Wala siyang sinasabi clear. Sinasabi niya, maging matiyaga kayo sa pananalangin para sa mga mananampalataya. Hindi mananampalataya.
Kasi karaniwan natin ginagamit ito, pag binasa natin ito, parang in general lang. Kahit na anong pananalangin, dapat ikaw ay, sabi sa iyo Tagalog, sa English, devoted. Dapat naglalaan ka ng buong puso. Pero pag tinignan ninyo yung mga susunod na sinasabi ni Apostol Pablo hanggang verse 6, pinapatungkulan niya rito, kumbaga yung context nitong sulat niya, sinasabi niya rito na ang pananalangin na iniuutos niya ay maging lalo na sa mga hindi mananampalataya. Malinaw yung kanyang direksyon dito pag binasa mo ng buo. Okay? Panalangin natin, maging matyaga tayo, palagi tayong maging abala, palagi nating alalahanin sila sa panalangin. Kagaya ng ginagawa niya. At least si Pablo, hindi siya guilty na nag-uutos siya tapos hindi niya ginagawa. Siya, talagang ginagawa niya at makikita natin yan sa iba't ibang sulat niya. Kagaya ng, dito lang din sa Colossus. Sa Colossus chapter 1, verse 9. Anong sabi niya tungkol sa mga sinulatan niya na mga kapatid na ito? Sabi niya, kaya mula ng araw na aming marinig ito, yung tungkol sa testimony niyo, tungkol sa inyong buhay kay Kristo, hindi kami tumitigil ng pananalangin para sa inyo. Doon sa Bible na hawak natin na kulay blue, hindi mo makikita yung ganitong translation. Gumamit ang ibang translation para lang bigyang diin yung hindi kami tumitigil. Ano ibig sabihin nun, hindi tumitigil? Ibig sabihin, lagi ba siya nakaluhod? Lagi ba siya nakapikit, manalangin? Hindi. Ang ibig sabihin lang po nito, yung kanyang puso, attitude ng puso niya, palaging nananalangin. Halimbawa, kahit na anong makita mo sa paligid mo, palagi mong tinutugunan, palagi kang nagre-respond sa panalangin. Isipin mo, may nadisgrasya, Lord, sana narinig niya na ang mabuting balita. Sana may pagkakataon pa siya para magsisi sa kasalanan. Sana, Lord, hindi naman po siya bawian agad ng buhay kung hindi pa niya nakikilala si Kristo. Yun yung isang sinasabi niya rito. Ano? Kung isipin, sa lahat ng tao, kahit nung panahon na yon, si Pablo yung isa sa pinaka-busy. Siya ang isa sa pinaka-abala sa maraming gawain. Pero sinasabi niya dito, at sa marami pang ibang mananampalataya, hindi kami tumitigil ng pananalangin para sa iba. Para sa inyo. Ang kanyang puso ay tuloy-tuloy sa pananalangin, maaaring sa buong maghapon. Ito ay patuloy na pag-amin, pagkilala ng pag-asa sa Diyos, kaya humihingi palagi ng kanyang habag para sa iba. Kailan yung huling pagkakataon na nagkaroon ka ng ganitong pananalangin para sa iba? Lalo na sa mahal mo sa buhay. Lalo na kung yung mahal mo sa buhay, nagbibigay pa sa iyo ng sakit ng ulo. Lalo na kung yung mahal sa buhay mo, o kung sino man siya, hindi kayo close, kabaliktaran talaga ng inaasahan mo sana sa kanya, na hindi mo siya maidulog sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong klaseng panalangin. Ang sinasabi ni Pablo dito, maging matyaga tayo, maging masipag tayo sa panalangin. Palagi ba natin pinapanalangin ng mga tao sa paligid natin na hindi pa sumasampalataya? Mga anak, mga kaibigan, katrabaho, o nakalimutan na ba natin sila? Meron bang mas nangingibabaw na panalangin na pinapanalangin natin kaysa doon sa kaligtasan nila? Ito yung isa sa mga danger or yung panganib, lalo na sa mga Pilipino. Kilala tayo na masipag eh. Di ba? Napakasipag natin, sa totoo lang. Pero yung sinasabi ni Pablo dito, kung paano yung sipag, yung konsepto ng sipag na nakikita natin, naiintindihan natin, at gusto nating i-apply
doon sa ibang mga bagay, ganoon din yung kasipagan na ilaan natin sa ating buhay pananalangin. At hindi lang in general, pero particularly para sa kaligtasan ng mga hindi pa mananampalataya. Ngayon pa lang, mga kapatid, sabihin natin, bago pa lang tayo, 2 years pa lang. Pero alam ko, deep within my heart, sa mga mananampalataya na nandito ngayon, sa mga tinawag din ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagkabagabag para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mga kapitbahay, na talagang wala pa kay Kristo. Ano description natin? Paulit-ulit natin dinidescribe yung uri ng pamumuhay na meron tayo. Sabi ni Pedro, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kahit gaano parang kasi pa-successful sa mata ng tao. Pero walang kabuluhan. Walang kabuluhan. So, paano niya tayo inutusan pa dito manalangin? Manalangin para sa hindi mananampalataya, manalangin ng laging handa. Sabi niya dito, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa. Unang iisipin natin, o pwedeng ibig sabihin yan, kasi karaniwan sa atin. Hindi ko alam kung ano yung oras o kung kailan na kasi na-experience ko din eh. Yung nananalangin ka tapos yung amen mo kinabukasan na. Nakakatulog ka na talaga sa sobrang pagod. Di ba? Ang hirap. Kaya ito, naalala ko palagi ito sinasabi ni senior pastor doon sa Baguio. No? Parang mas madaling mag-worship sa worship service kaysa sa prayer night. Kahit dito, ganun pa rin naman eh. Kahit saan, parang mas madali yung umawit sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, pero nakakalimutan natin yung pananalangin, pagsamba din yun sa Panginoon. Diba? Pero sinasabi niya rito, laging handa. Pero hindi niya sinasabi dito na dapat huwag kang makatulog sa pananalangin mo. Dapat gising ka. Hindi yun yung sinasabi niya rito particularly. Pero, hindi ka lusot. Siyempre, huwag kang naman tulugan yung pananalangin mo, di ba? Ibig sabihin, magbibigay ka talaga ng best na oras para doon. Kasi the best yung pupuntahan mo eh. Yung sasambahin mo. Pero ang ibig sabihin niya rito na laging handa, ibig sabihin, kagaya ng binigay ko kayo na example, ano man makita mo sa paligid mo, ready ka na mag-pray. Ready ka na itakbo yun sa Diyos. Hilingin mo sa Panginoon. Anong kalooban mo sa nangyayari ngayon dito, Panginoon? I pray na itong mga taong ito, makilala ka. I pray na magbago sila sa pamamagitan ng pagkaunawa sa iyo. Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng mabuting balita sa kanila. Ganun na lang mismo. O kaya, Panginoon, sana may mag-share sa kanila ng gospel, ng mabuting balita. Yun yung sinasabi niya na laging handa. Laging handa. Palagi kang merong discernment. Pero parang gising lagi yung isip ko. Ay, hindi siya yung parang, ay, kawawa naman sila. So, ganun lang, wala na. Wala nang effect, wala ka nang ginawa. Wala ka nang sinabi. Di ba? Hindi mo na, kumbaga wala kang gising na kamalayan patungkol sa kanilang tunay na sitwasyon. Kapag narinig mo yung pangalan ng isang tao, kapag nakita mo yung isang sitwasyon, yung puso ba natin, automatic, mananalangin. Automatic, iisipin natin ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa taong ito. At yun yung magdadala sa atin para ipanalangin sila. Kaya sinasabi niya, sa ibang translation sa Tagalog, palaging maging mapagbantay. Okay? So, ibig sabihin, iwasan mo na maging malamig sa paligid mo. Malamig ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Kaya yun din yung isang purpose kung bakit nagpe-pray para sa iba. Hindi lang para sa atin. Yun yung isang purpose kung bakit kailangan din nating malaman anong nangyayari sa ibang lugar. Anong nangyayari sa ibang bansa. Anong nangyayari. Kasi,
Again, sino ba nagpapangyari nun? Ang Diyos. Para magkaroon tayo ng pakialam sa kanila. Dahil may plano ang Diyos. At gusto nating malaman yon, lalong-lalo na paano niya tutupadin yung pagliligtas niya. Primary work na ginagawa ng Diyos. Sabi niya, yung pagkagamit din dito ni Pablo, ito gusto ko itong i-highlight. Gusto ko itong bigyang diin. Okay? Itong pagkagamit niya ng salita na laging handa, ginamit niya rin ito sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. At pag binasa mo yung sinabi niya dyan, ito yung sinabi niya. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising. So, hindi ito yung parang literal na gising nga. Laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ano yung sinasabi niya dito sa unang Thessalonica chapter 5, verse 6? Ang sinasabi niya dito ay dapat alerto ka, tayong lahat, kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Babalik na ang Panginoon. Anytime. Dinescribe yon sa iba't ibang bahagi ng Biblia na para bang isang pagdating ng magnanakaw. Di ba? Hindi ka maghahanda. Maghahanda ako kasi mamayang gabi may darating na magnanakaw. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Di ba? Ganon din yung pagbabalik ng Panginoon. So, kung i-connecta mo yon doon sa parehong salitang ginamit niya, dito sa Colossians chapter 4, verse 2, sinasabi niya rito, dapat yung kamalayan mo, gising na gising. Anytime babalik ang Panginoon, anong mangyayari sa taong to pag hindi pa niya kilala si Kristo? Kung sa sarili mo, iisipin mo, babalikan mo, nakakaawa ka kung hindi ka naligtas eh. Sila din, ganon. Okay? Ganon din sila. Ganon yung magiging takbo ng isip natin kung nakakilala na tayo kay Kristo. Palagi tayong nananalangin para sa mga hindi mananampalataya na may kaunawaan at kamalayan na ang kanilang oras ay may katapusan. Hindi sila mabubuhay magpakailanman. Wala silang unlimited na pagkakataon para magsisi. Ang pagbabalik ni Kristo, sigurado yan. Hindi yan, kung babalik ang Panginoon, hindi. Kapag. Hindi kung. At kapag dumating ang araw na yon, tapos na lahat. Tapos na lahat. Wala nang pagkakataon for them. Kaya ang pananalangin para sa kanila, parang tinatawag na yung may pagmamadali, may urgency. Ganun ba yung ating damdamin para sa pananalangin? Para sa mga hindi mananampalataya? Anytime. Mamamatay sila. Lagi ko itong sinasabi sa mga ibang Bible studies nun. Kahit bata ka pa, huwag mong isipin na matagal ka pang mamamatay. Kahit malakas ka ngayon, huwag mong isipin na matagal ka pang mamamatay. Okay? Kahit wala kang sakit ngayon, huwag mong isipin na mahaba pa buhay mo. Marami ang namamatay na mas bata pa sa inyo. Marami ang namamatay na mas malakas pa sa inyo. Marami ang namamatay na mas mayayaman pa sa atin. Kaya hindi mo maaasahan lahat ng yun eh. Diba? So mayroong itinuturo si Apostol Pablo dito sa atin na maging alerto, maging masipag sa pananalangin para sa kaligtasan ng iba. Kung talagang nakikita mo na napakalaki ng grasyang binigay sa iyo ng Panginoon, ang laki-laking biyaya ng kaligtasan na yon, sana ganun din natin makita yung gano'ng halaga nun sa buhay ng ibang tao. Lalo na sa mga mahal sa buhay. Tapos sinabi pa niya, sinasabi niya rito na yung ang katotohanan, kung talagang ikaw naniniwala ka babalik si Kristo, hindi mo maiiwasan na iayon ang buhay natin, lalo na yung buhay panalangin natin sa ganitong paraan. Naniniwala naman ako, babalik ang Panginoon. Pero anong ginagawa po natin? Diba? Yung idea lang ba ng pagbabalik ng Panginoon, doon lang ba tayo naniniwala, pero hindi ba tayo nadadala noon sa
sa pagsunod, hindi pa tayo nadadala nun sa sa dapat natin gawin, sa pagmamahal sa iba, sa awa sa iba. Ito na yung, kung iisipin, isa sa pinakamatinding dahilan para manalangin po tayo palagi para sa taong mga hindi pa sumasampalataya, lalo na kung mahal mo sa buhay. Tapos sinabi pa niya, maging mataga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ano yung nagpapasalamat sa Diyos? Paano yun? Paano yung ginagawa, Pastor? Bakit kasama sa pananalangin para sa mga hindi mananampalataya? Kaibigan, pamilya, kaaway, okay? Kasama sila doon. Yung pasasalamat, anong klase yun? Dahil ang pasasalamat, okay, yung pasasalamat, magpapaalala yun sa atin kung ano tayo noon bago tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. Panginoon, salamat dahil niligtas mo ako. Salamat dahil nakikilala ko na yung sarili ko na talagang wala akong dinagdag na dahilan sa iyo para iligtas mo ako, para pansinin mo ako. Wala talaga akong nagawa. Yung mismong kasalanan ko ang dahilan kung bakit kailangan kong maligtas. Yun lang yung dinagdag ko, kung may contribution man ako. Yun na yun, yung kaligtasan ko. Ay, yung kasalanan ko, na napakalaki. Hanggat hindi natin nakikita yung sarili natin sa ganoon, maraming pagkakataon, missing yung pasasalamat mo sa Panginoon. Na undeserving tayo. Undeserving tayo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking biyaya ng Panginoon. Hindi mo rin makikita na, ito lang. Hindi mo rin iisipin na, bakit ganito lang? Kulangan. Hindi ka magre-reklamo kasi alam mo at naaalala mo, hindi ako deserving. Hindi ako deserving kahit maliit lang. Hindi ako karapat-dapat dito. Mas malala pa dito sana ang karapat-dapat sa akin. Pero magpapasalamat ka. At dahil doon, sa pananalangin mo din, Panginoon, din po sana sila. Ganon din po sana ang gawin ninyo sa kanila. Diba? Pupurihin ka nila pag naligtas ka nila, magpapasalamat din sila sa iyo. Kita niyo yun, nakasentro pa rin talaga sa Panginoon. Sentro sa Panginoon. Tapos pinapanalangin din niya dito, hinihiling din niya, mula sa verse 3 at verse 4, ipanalangin niyo din yung mga nagbabahagi ng mabuting balita. Kung iisipin ulit, baka kasi hindi niyo pa kilala si Pablo, no? Si Pablo, maliban siya yung isa sa mga pinaka-abala ng mga mananampalataya. Doon, isa rin siya sa pinaka-iisipin mo, hindi kailangan ng panalangin. Parang lahat na nasa kanya. Parang palagi siyang punong-puno ng banal na spirito. Parang lagi siyang ready magministeryo. Kahit saan pa yan. Kahit ano pa yan. Diba? Ang dami nga niyang naranasan eh. Muntik na siyang mamatay ng maraming beses. Sa maraming maiisip mo ng mga mananampalataya, gugustuhin mo maging Apostol Pablo dahil parang lagi siyang ready. Lagi siyang kargado ng sandata. Sabi niya, pag binasa mo lahat ng sulat niya, kamatayan sa kanya, nagpapasalamat siya. For me to live is Christ and to die is gain. Paano mo i-discourage yung tao na to? Diba? Pero tignan ninyo, humihingi siya ng panalangin. Kung siya ganito, humihingi ng panalangin, lalo na tayo. Diba? Lalo na tayo. Na malayong malayo sa kanya. Kung nakikita niya ang sarili niya na kailangan ko ng ministeryo niyo. Kailangan ko ng tulong niyo para magampanan ko itong ginagawa ko. Malaking bagay para sa akin yung prayer niyo. Malaki ang nagagawa ng panalangin niyo para sa akin, sinasabi ng Apostol Pablo dito. Hindi ako Superman, hindi ako super kung ano man maiisip ninyo. Kailangan niya ng panalangin at kinikilala niya yun. Kinikilala niya yun, kailangan ko ng panalangin. Kasama yung mga iba, sabi niya kasi dyan, idalangin ninyo na bigyan din kami.
Okay? So, meron akong gustong makita natin din dito, no? Ano yung mga hiniling niya? Panalangin yung bukas na pagkakataon. Maganda dito sa hiniling niyang panalangin, may detalye. Okay? Para matulungan din tayo, paano tayo mananalangin? Paano ka mananalangin specifically? Lalo na sa mga ibang tinawag ng Panginoon na mayroong partikular na ganitong panawagan, magbahagi ng mabuting balita. Ang sabi niya, bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo. O dito. Literally, nakakulong si Pablo dito. Okay? Remember, sumulat siya mula sa kulungan, kasama yung ibang sulat niya na pinadala sa iba't ibang lugar. Pero kung titignan niyo dito, sa kabila ng sitwasyon niya na nakakulong siya, okay, hindi niya hiniling na panalangin niyo ako na makalabas ako dito para makapagbahagi ako ng mabuting balita. Hindi. Kasi hindi ako makapag-share dito eh. Limitado ako dito eh. Wala siyang sinabi dito gano'n. Okay? Ang sinasabi niya lang dito, panalangin ninyo kami na buksan ng bukas sa pagkakataon. Kahit nandito ako, susunggaban ko yun na magbahagi ng mabuting balita. At ginawa niya yun. Pag binasa mo sa ibang sulat niya, yung mga gwardiya, binabahagian niya ng mabuting balita. Wala siyang sinisino-sino. Hindi niya nakikita yung kanyang sitwasyon na limitasyon para magawa niya yun. Nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng panalangin. Pag-pray niyo ako, kahit ganito, parang limitado ako. Sabi niya sa ibang sulat niya, hindi makukulong ang salita ng Diyos. The Word of God will not be imprisoned. Kahit ako nakakulong. Ganoon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita. Hindi niya hinayaan na yung kanyang sitwasyon sa panahon na yon maging dahilan o gawin pa niyang valid reason para hindi niya magampanan yung kanyang panawagan. Hindi lang dahil apostol siya, hindi lang dahil misyonaryo siya, pero dahil Kristiyano siya. Yun yung pangunahin sa lahat eh. Kristiyano siya. Hindi natin pwedeng sabihin, Apostol Pablo yan, apostol siya eh. Di ba tinawag nga siyang apostol sa mga Hentil? So dapat talaga sumunod siya. Kahit anong sitwasyon niya. Hindi po ganun eh. Lahat po tayo, kung Kristiyano na tayo, ganito yung relasyon natin sa mga hindi mananampalataya. Okay? So panalangin, so makikita natin dito, matutulungan tayo nito para lumago tayo sa buhay panalangin natin, di ba? Ito, ang dami ko palang pwedeng ipanalangin eh. Ang dami ko palang dapat ipag-pray. Di ba? Tapos ang sinabi pa niya dito, baka lang mo-confuse kayo doon sa sinasabi niyang hiwaga. Ano yung hiwaga na sinasabi niya dyan? Hindi yan yung hiwaga na parang si Kristo ay napaka-misteryoso. Hindi Ang ibig sabihin lang niya, yung mabuting balita mismo. Okay? Yung tungkol kay Kristo. Na maipangaral ko kung ano yung ginawa ni Kristo. Ano yung purpose, ano yung layunin ng kanyang pagparito. Ang maligtas, ang magligtas ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya. At titignan ninyo, pag binasa nyo ulit yan, hinihiling niya, babasahin ko ulit yung verse. Sabi niya sa bandang huli, maipangaral at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo. Hindi siya rito nagsa-self-pity. Pinapakita lang niya dito na kahit nandito ako, magpapatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. Walang makakapigil sa akin. Kamatayan lang ang makakapigil sa akin. Nagdusa si Pablo sa kabila nun, ganun pa man, ipinapanalangin niya na magpatuloy ang pangangaral nito ng malinaw. Okay?
So wala talaga siyang makitang limitasyon sa sarili niya at sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya, para hindi niya ipagpatuloy yung pagpapahayag ng mabuting balita. Gusto pa niyang maging pagkakataon yun, bukas na pagkakataon para magpahayag ng mabuting balita. 2,000 at ilang daang taon na ang nakakaraan mula nang manalangin si Pablo sa kulungan para sa paglaganap ng salita ng Panginoon. At tayo ngayon, nandito tayo, dito sa Pilipinas, dito sa Alaminos, at sa kung saan man po ang iba sa inyo nandoon, nagbabasa ng parehong sulat niya. Parehong sulat niya sa salita natin para mas maintindihan natin. Ano ibig sabihin nun? Sinigot ng Diyos yung panalangin niya. Ikaw at ako, yung sagot sa panalangin niya. Nakakilala ka kay Kristo. Nakakilala ako kay Kristo. Lumabas. Hindi lang doon sa Roma, hindi lang sa kulungan niya, hindi lang sa Roma, hanggang sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo, ang kaligtasan ng Diyos. Salamat sa Panginoon, di ba? At nakaka-encourage to na makita natin, Panginoon, hindi talaga, walang po pwedeng maglimita. Kahit na anong sitwasyon, hindi magagawang limitahan yung pagkalat ng salita mo. Sino ako para magdahilan ng limitasyon? Pinanalangin din niya sa verse 4. Sabi niya, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Mahalaga din na binigyan niya ng diin yung panalangin na to kasi nga, imagine niyo si Apostol Pablo, ano bang background niya? Hasang-hasa siya sa time nila. Para siyang matuturing mo na yung mga nakakakilala sa inyo kay, hindi naman John MacArthur siguro, Paul Washer. Yan. Parang ala Paul Washer do si Apostol Pablo. Napaka maalam. Kasi yun yung background niya patungkol sa kautusan, patungkol sa mabuting balita. Okay? Expert siya. Pero humihiling pa rin siya ng panalangin na maliwanag niyang masabi, mapahayag. Hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang karanasan, hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang expertise, hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan, karunungan. Palagi siyang umaasa sa Diyos. Palagi siyang nagpapakumbaba sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo ako maging maliwanag ito. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi karaniwan Hindi ito simpleng mensahe lang Ganun ang tingin niya sa mabuting balita. Tayo ba hanggang ngayon ba, ganun pa rin ba ang tingin natin sa mabuting balita ng Panginoon? Sa gospel? O naging karaniwan na lang yung tingin natin sa gospel? Sa mabuting balita? Para sa kanya, kinakailangan niya na palaging maipanalangin siya. Para lang siguradong maging malinaw niyang masasabi yung dapat niyang sabihin. Kaya humingi si Pablo ng panalangin, hindi lang para magbukas ng pagkakataon, para maging epektibo siya kapag dumating ang pagkakataon. Yun yung talagang kasipagan sa pananalangin. Mananalangin ka, hihingi ka ng panalangin sa lahat ng pagkakataon para matupad mo yung panawagan na ipakilala si Kristo sa iba. Hindi lang sa salita, kundi sa pamumuhay. Yun yung pangalawa. Maging matalino sa pamumuhay. Maging matalino sa pamumuhay. Hindi ito yung pagiging maraming alam na matalino. Sabi niya sa verse 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ito yung pangalawang utos niya na dapat nating sundin tungkol sa ating responsibilidad sa kaligtasan ng mga hindi pa mananampalataya. Gusto kong ulit-ulitin itong title na to kasi nga, hindi ito parang tungkol sa atin Tungkol ito sa buhay ng ibang tao. At higit sa lahat, tungkol ito sa
Panginoon. So ngayon, ang utos ni Pablo rito, simple lang. Simple lang pero mahirap. Kung ipapahayag mo sa ibang paraan, lumakad ka, mamuhay ka ng tapat sa Panginoon. May nakakakita man o wala. Ang araw-araw ng pamumuhay natin, yung desisyon. Araw-araw nagdedesisyon tayo. Diba? Namimili tayo. Yung ugali. Yung salita. Yung kilos. Dapat palaging naaayon yun sa pagkapanginoon ni Kristo sa buhay natin. Hindi na lang yung isipin, yan ba ang tao na si Kristo ang Panginoon? Lalo na sa harap ng mga hindi naniniwala pa kay Kristo. Hindi pwedeng nagbabago tayo ng kulay. Hindi pwedeng depende sa lugar. Hindi pwedeng depende sa kausap. Hindi pwedeng depende sa kung ano pa mang maiisip mo na pwede mong pagdependehan. Kung paano ka magpapakita ng ugali natin. Walang pagkakataon na dapat magaspang ang ugali natin sa iba. Ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali natin, ito, ang ayos-ayos mo sa church. Ang galang-galang mo sa lahat ng matatanda sa loob ng church. Ang babait mo. Ang haba-haba ng pasensya mo sa iba. Pero pagdating sa bahay, iba. Hindi mo masunod yung magulang mo. Ang dali mong mainis sa kapatid mo. Halos sumpahin mo yung katrabaho mo. Kahit sa mga kapasyalan. Dito, ilan lang pasyalan kasi dito eh. Pero minsan, feeling natin, malaya ako. Walang nakakakita sa akin. Walang nakakakilala sa akin dito. Hindi eh. Napapaligiran nga tayo lalo ng hindi mananampalataya eh. Mabait ba tayo? O okay yung attitude natin kapag kasama natin sa loob lang ng church? Pero magaspang sa trabaho. Magaspang sa labas ng church. Magaspang sa loob ng bahay. Magaspang sa lansangan. Lalo na sa lansangan. Napakaingat nating sumagot sa iba pag nasa loob ng church. Pero sa social media, kung ano-anong lumalabas. Kung ano-ano ang pinopost. Pag tinignan mo yung history ng binuview, kung ano-ano ang lumalabas din. Sabi ni Pablo, hindi dapat ganon. Dapat hindi ganon. Kung Kristiyano ka na. Sinasabi niya again dito, samantalahin natin yung bawat sandali. Sabi niya, samantalahin ang bawat sandali. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Bawat pagkakataon. Ang sinasabi niya rito, talagang bawat sitwasyon. Walang pagkakataon na magpapahinga ka sa pagiging Kristiyano mo. Wala kang rest day ng pagiging Kristiyano. Sa trabaho, meron. Sa eskwelahan, may bakasyon. Sa bahay, may pahinga. Pero yung pagiging Kristiyano natin, palagi natin dapat pinag-iisipan. Paano ako makikitungo sa tao na to? Paano na hindi ko maipapahiya ang pangalan ni Kristo kapag kasama ako ng tao na to? Kahit gaano pa kapangit yung trato niyan sa'yo. Kahit gaano pa kapait yung experience mo sa tao na yan. Hindi dapat maging depende sa sitwasyon, sa tao, sa pakiramdam natin, ang pakikitungo natin sa mga hindi
sumasampalataya pa sa ating Panginoon. And then, hindi lang yung pamumuhay. Hindi lang yung pamumuhay. Dito, maraming nahuhulog. Yung pangatlo, maging maingat sa pananalita. Verse 6. Maging maingat sa pananalita. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Ito yung pangatlong utos na dapat nating sundin tungkol sa responsibilidad. Sa kaligtasan ng mga hindi pa sumasampalataya. So pagkatapos niyang sabihin lahat ng to, yung mga pangkalahatan niyang utos o tagubilin sa pamumuhay natin, pinagtuunan niya, surprisingly, ng pansin, yung pananalita dito. Sa lahat ng po pwede niyang isipin, bakit niya binigyan ng diin yung pananalita? Bakit kaya? Kasi alam nyo, pinakamadaling magkasala sa pamamagitan ng pananalita. Pinakamadaling mahulugan ng prutas sa pamamagitan ng pananalita. Ang pananalita ay isa sa mga lugar kung saan yung patotoo natin pinakamadaling masira. Yung tono lang ng salita mo, pwede ka na akusahan ng kahit na sino. Tono pa lang yun, kung paano mo sinabi. Isipin ninyo sa isang ordinaryong araw, okay? Ordinaryong araw, may nagalit sa isang kalsada. Ito, madalas itong example sa mga nagmamaneho eh. Hindi mo man nasastumble hindi man naririnig ng ibang driver, yung sinasabi mo, pero yung mga kasama mo sa loob ng sasakyan, naririnig nila. Okay? Ganoon kadelikado yung ating pananalita. Ang sabi nga sa Biblia, ang sabi ni Santiago chapter 3 verse 10, sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi magkaibang dila. Sino sa inyo dalawa dila? Sino sa inyo dalawa bibig? Wala. Isa lang. Hindi ito dapat mangyari. Puro pagpupuri lang dapat yung paggamit mo sa bibig mo. Kung Kristiyano ka, sabi niya, mga kapatid, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng pag ang kasama mo, mga hindi Kristiyano, yung labas sa bibig mo, kapareho nila. Hindi tuloy nila makita, tuloy ngayon, hindi sila nagdadalawang isip, yayain ka sa mga ganon. Hindi nila magawa na, ay, huwag mo nang yayain yan, sasayang ka lang ng oras yan. Hindi naman yan, KJ yan eh. Hindi naman yan makikitawa sa atin. Praise the Lord yan. Okay lang. At alam nila, di ba? O tuwan-tuwa din silang kasama ka kasi nakikisama ka sa mga green jokes, sa mga tawanan, sa mga lumalabas sa mga bibig na hindi dapat lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano. At tapos ang sabi pa sa Kawikaan, chapter 15, verse 4. Kawikaan, chapter 15, verse 4. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit, ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Sabi nung yung isa sa mga pastor na nag-mentor din sa akin sa Bulacan, sabi niya, kurutin mo na ako, sampal-sampalin mo na ako, tadyak-tadyakan mo na ako. Huwag mo lang ako pagsabihan ng masama. Kasi masakit eh. Mas masakit yun. Mas dadalhin yun ng puso. Lalo na, anong epekto nun? Pag narinig yun ng isang tao, ng mahal mo sa buhay, ng kaibigan mo, tapos alam nila, Kristiyano ka. Alam nila, ang dami-dami mo pang gospel tracts sa bag mo. Di ba? Sabi rin sa Kawikaan, chapter 18, verse 21, para lalong mas maging malinaw sa atin. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay.
sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ingatan natin mga kapatid, kung anong hahayaan natin lumabas sa bibig natin. Kung anong pananalita ang gagamitin natin. Kahit na kailangan mo magsalita ng seryosong bagay, hindi mo kailangang magkasala pag ginawa mo yon. Hindi mo kailangang gumamit ng sobrang sasakit na salita para lang iparating yung pagiging seryoso ng gusto mong mensahe iparating sa isang tao. Hindi kailangan umabot sa panlalait, hindi kailangan umabot sa pangmamaliit, hindi kailangan umabot sa salita ng mundo yung pananalita natin para lang iparating yung mensahe na yun. Minsan kasi sasabihin natin, kailangan kasi marinig niya na yun eh. Pero, okay, kailangan niyang marinig na seryoso yun. Pero paano mo sinabi? Paano mo sinabi? Di ba? Hindi, tapos sabi pa niya rito, hindi pa minsan-minsan, palagi. Palagi ang sabi niya, basahin ko ulit sikapin ninyong lagi. Laging maging kaaya-aya. Hindi naman ibig sabihin nito na bobola ka na. Hindi naman ibig sabihin nito hindi ka na magsasabi ng totoo. Yung talagang katotohanan na nanggagaling sa salita, nakakasakit talaga yun. Nakakasakit talaga ng puso yun. Pero Panginoon ang nananakit doon. Okay? Panginoon yun. At hayaan lang natin na ang mismong salita ng Diyos ang magtrabaho doon. Umabot sa ganoong pagbabago ang isang tao. Ito ay nangangahulugan na ang ating salita ay puno dapat ng grasya. Punong-puno ng grasya. Kababaang loob, pagmamahal, pagpapatawad, kahit sa mga hindi nararapat. Okay? Kahit sa tingin lang naman natin yun eh. Hindi siya nararapat itrato ng ganyan. Malambing o hindi malambing, ano bang kailangan gawin sa'yo? Yun ang inisip natin minsan. Kahit sa mga taong nakasakit sa atin, hindi tayo sasagot sa kaparehong paraan na ginawa nila sa atin. Remember? Sabi nga, alam niyo yung pagkakasabi niya dito, kasi sabi dun sa pangalawa, kapaki-pakinabang. Kaaya-aya at kapaki-pakinabang. Sa literal na translation, sa English, season with salt. Sabi niya, inasinan. Inasinan. Ano ibig sabihin ng inasinan? Ano ibig sabihin lang nito? Yung ating salita, kung paano, ano bang ginagawa ng asin? Of course, nagpapaalat, totoo yun. Pero maliban sa pagpapaalat, pag sumobra ka lang naman, aalat eh. Anong ginagawa ng asin? Nagpe-preserba. Iniiwas niya sa pagkabulok ang isang bagay, ang isang pagkain. Okay? Nagbibigay buhay. Ang tabang ng pagkain, nilagyan mo ng asin, sumarap na. Di ba? Nagbibigay buhay ang asin. Ganun din yung pananalita natin. Hindi nakakasira. Nagbibigay buhay. Ang pinaka pangyarihang paraan upang maging asin ang ating pananalita ay ang mabuting balita. Remind yourself, I am not worthy. Niligtas ako ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko itrato to ng maayos. Hindi pa to nakakakilala sa iyo. Gusto kong makakilala to. Ayokong matisod sa akin to. Tulungan niyo po ako. Ayokong pairalin yung sarili kong emosyon. Ayokong pairalin yung sarili ko. Hindi ito tungkol sa akin, tungkol to sa iyo. Kahit na-offend ka. Na-offend ako, Panginoon, pero tungkol sa iyo to eh. Tulungan mo ako na i-address to sa Kanya ng maayos. Hindi ko magiging goal na ipakita ko, tama ako, mali ka. Hindi ganon. Ang sinasabi niya dito palagi sa atin, timplahan mo ng asin. Okay? Lagyan mo ng panlasa. Iwasan mo yung mga bulok na pananalita na lalabas sa bibig natin. Maging puno ng biyaya at katotohanan tungkol kay Kristo.
ang ating mga pananalita. Dahil doon, mabilis tayong makakapagdulot ng pagkatisod sa iba. Kaya nga minsan sinasabi nila, di ba? Di ba yung sinasabi mo sa ginagawa mo? Ito yung ginagawa, ito yung sinasabi mo, ito naman yung ginagawa mo. Di ba? Dapat hindi ganun eh. Matuto tayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Okay? Lahat ng tao. Wala tayong sisinuhin. Wala tayong pipiliin. Ito ang utos sa atin ng Panginoon. Ngayon, para po sa pagtatapos natin, meron po akong gustong tulong na ibigay sa inyo paano po iuwi itong mensahe na to. Una, manalangin ka para sa mas malalim na pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sabi ni Ray Comfort, kung kilala niya siya, kung hindi, okay lang, mahalaga yung sinabi niya. Ang sinabi niya, manalangin ka huwag mo ipanalangin na magkaroon ka ng mas maraming tapang para magbahagi ng mabuting ng salita ng Diyos. Ang ipanalangin mo, mas maraming pagmamahal para sa kanila. Kasi kung mahal mo talaga sila, maawa ka sa kalagayan nila, hindi mo hahayaan, hindi ka magpapalampas ng isang segundo pag binigyan ka ng pagkakataon na sabihin o ipakita sa kanya sa buhay mo kung sino si Kristo. Sino si Kristo? Sino si Kristo sa buhay mo? Okay? Hindi lang sino si Kristo. Sino si Kristo sa buhay natin? Pangalawa, manalangin ka ng bukas na pintuan, bukas na pagkakataon para magbahagi ng mabuting balita. Commandment ito sa atin. Bagong Kristiyano ka man o matagal ka ng Kristiyano, it doesn't matter. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, ang utos ng Diyos, masunod natin. Ipahayag ang mabuting balita sa pananalangin. Kita nyo, meron at meron kang magiging bahagi ng pagsunod dito. Pangatlo talaga. Pag pray mo, manalangin ka ng partikular na tao. Okay? Maglagay ka sa isip mo ng tao, itong tao na to, gusto ko itong paplanuhin kong ibahagi ang mabuting balita sa kanya. Okay? Okay ba yan? Napaka-practical nito. Maglagay ka sa isip mo ng tao, pag-pray mo siya, Panginoon, bigyan mo ako ng bukas na pagkakataon para maibahagi ko si Kristo sa kanya. Yun lang po, tatlo. Tatlo lang po, yung gusto kong ibigay sa atin. Kasama na doon, siyempre, yung buhay natin. Yung buhay natin, ingatan po natin na hindi magiging kalitusuran. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil ang mga salita mo na narinig namin sa umagang ito ay hindi po ito bago, sa totoo lang. Bago sa iba, pero marami sa amin hindi na ito bago. And palagi pong gusto kong tignan personally na grasya mo ang mapaalalahanan kung paano dapat mamuhay. Palaging grasya mo na mabigyan ng pagkakataon na mapaalalahanan kung saan ba ako nagkukulang, kung saan ba kami nagkukulang sa aming pong pamumuhay na naayon sa kalooban mo. At Panginoon, biyaya at grasya mo din na hindi man mapaalalahanan dahil bago ito sa amin, sa iba sa amin, biyaya po ninyo na maturuan. Ganito pala dapat ako mabuhay. Ganito pala dapat ako magpapatuloy pagkatapos kong makilala si Kristo. Hindi lang pala ang relasyon sa loob ng pamilya ang dapat isipin namin, kundi lalo na yung relasyon namin sa labas. Mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo.
mga kaibigan na hindi pa nakakakilala kay Kristo, kahit yung mga nakasama ang loob na noon, Panginoon, dapat mahalin namin sila. Kahit saan kami naroon, ito ang utos po ninyo. Maging masipag sa pananalangin. Kailangan namin gawin ito. Dapat namin gawin ito. Ganun din, Panginoon. Patuloy kami dapat na maging maingat sa aming pananalita. Pati sa aming pamumuhay. Kaya, Panginoon, hindi namin kaya to. Humingi kami ng tulong sa iyo. Tulungan niyo po kami. Gusto po namin sumunod. Tulungan niyo po kami. Salamat po dahil sa pagkakataon na magawa namin ito, mabibigyan ka namin ng kaluwalhatian. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa inyo. God bless you. And stay po tayo